Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Magandang umaga po mga kapatid. Gandang umaga din po sa ating mga panauhin at bisita, sa atin pong mga senior sa baba at sa atin pong mga manonood sa YouTube. At bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos ay muli po tayong manalangin. Aming Panginoon, minsan pa ay narito kami sa inyong harapan upang makinig at magbulay-bulay ng inyong mga salita. Mga salita, Panginoon, at mga aral na nagbibigay sigla, kasiyahan, karunungan at gabay sa amin mga buhay. Nawa, buksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan at higit sa lahat ay bigyan niyo kami ng kaunawaan, Panginoon, upang maintindihan namin ng buong puso ang inyong mga salita at mensahe. Patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan ang inyong banal na Espiritu at siya po ang magkaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan para po sa pakikinig ng inyong mga salita sa umaga pong ito. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at lingkod, Panginoon, at kayo lamang ang siyang mapapurihan, kayo lamang ang siyang maluwalhati, kayo lamang ang siyang maitaas sa buong oras ng amin pong gawain sa araw na ito. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kalwalatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Sa nakaraang mensahe pong ating napakinggan, atin pong nakita at natunghayan ang patungkol sa napakagandang katotohanan na pinapahayag ng Biblia. At kung paanong ang Diyos, sabi po nung atin pong mensahe last week, how God pursues a love relationship with us. Isa sa mga susi na dapat pong maunawaan ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya, na palagi forever and always, God will be the initiator and the author of everything that is good and everything that brings good in our lives. Siya po ang nagpapasimula ng lahat ng ito. At ang pag-ibig ang isa sa mga pinakamahalagang bagay mula po dito. Siya ang umabot sa atin, bagamat tayo ay hindi po karapat-dapat at katunayan makasalanan sa harapan po niya. Ang pag-ibig ng Diyos kung ganoon ay dapat pong pagbigyan, mabigyan ng karampatang paggalang, karangalan at importansya dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos ay meron po tayong kasaganaan, kasiyahan at buhay. No? Kaya't hindi na nga po nakapagtataka o nakakagulat ng isa sa mga tema ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay pag-ibig. Napakasimpleng salita pero napakayaman ang ibig sabihin at implikasyon sa likod po nito. Kaya nga kapansin-pansin sa atin pong sanlibutan, wala na po sigurong mas kikilalanin pa o mas magiging popular pa liban sa kwento o sa kaisipan ukol sa pag-ibig. Makikita mo ito sa lahat ng sining, sa lahat ng larangan ng media, sa mga kwento, mga palabas, pelikula, at kahit mga libro. No? Ngunit dahil nga po sa paghahanap ng tao ay madalas natatagpuan naman po niya ito sa lahat ng mga maling lugar, mga maling kondisyon at maling konteksto. Sa pagkauhaw ng tao sa pag-ibig ay susunggaban niya ang anumang uri nito kahit ang pag-ibig na wala naman talaga sa katwiran, sa katotohanan o wala din po sa hulog. No? Pero sa umaga pong ito, nawa ay mapakinggan po natin ang patungkol sa napakagandang pag-ibig, isang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi po kayang tapatan ni numan. Wala na pong iba kundi ang pag-ibig ng atin pong Panginoon. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga po ay God's magnificent love. No? The magnificent love of God. No? At siguro sa Kanya lang talaga ma-attribute ang salitang magnificent kung tutuusin sa buhay na ito kahit sa buong sanlibutan pong ito. No? Kapag tinignan po natin itong mabuti, inaral po natin itong mabuti ayon sa pagkakapahayag sa Kanyang salita, malalaman natin ang pinakitang pag-ibig ng Diyos para po sa Kanyang mga nilikha. At meron pong mga ibig sabihin ito
para po sa atin at para po sa atin pong buhay. No? Ano po ba ang atin pong tutunghayan ngayong umaga? Muli, mapapaalalahanan po tayo ukol sa kahalagahan po at hindi lang po yung kahalagahan, kundi yung pagpapahalaga din po natin sa pag-ibig ng Diyos tungo sa atin. Paulit-ulit sa Bagong Tipan, si Apostol Pablo ay maraming beses po niyang naging tema po ang kahalagahan po nito. No? Ang pagharap ng may kaseryosohan at may pagiging taimtim sa pag-ibig na ipinapakita ng Diyos sa kanyang mga nilikha. No? Bakit nga po ba? Bakit nga po ba ito laging pinapaalala? Dahil sa maraming pagkakataon, ang tao, generally speaking po, ay mabilis pong makalimot. Mabilis pong maging pabaya sa kanyang sariling buhay. No? We are often victims of, or hindi lamang po biktima kundi salarin din po often we become careless, no? We become negligent of things that are good in our life. Lalo na po pag pinag-usapan po natin ang patungkol sa ating mga relasyon, lalo na sa relasyon po natin sa Diyos. Because as people, as human beings, we tend to get comfortable, no? In what we have, in what we do, in what we are, no? But often to a point that we become careless. Kaya pag nangyari po yun, at madalas pong nangyayari po yun, ay ganun po ang salitang careless, ang isa sa mga magagandang salin po nito sa Tagalog po ay ang salitang pagiging pabaya, no? At pag naging pabaya na po tayo, ayun na po, napabayaan na nga po ang isang bagay. Hindi na ito nabibigyan ng pansin, ng importansya at ng atensyon na kinakailangan. And this becomes deadly in the spiritual realm. No? Sa physical, pwedeng ang negligence ay magresulta sa sa disrepair or sa kapangitan lamang ng mga physical na bagay. Pero sa spiritual po ay mas matindi po ang nagiging epekto po nito. No? So think for a moment the idea of being neglectful, no? Not just towards physical things, but towards those of a love of a person for you. No? Na ikaw ay minamahal ng iba, ngunit yung minamahal na ito ay hindi naman ito na-appreciate o hindi naman ito pinapahalagahan ng gusto. We could say it is one of the most heartbreaking things to witness in this life. Usually nga po yan, ang madalas na nangyayari po dyan ay within the own family. No? Ang pinapakitang pag-ibig halimbawa ng magulang sa anak at ang anak naman ay parang binabaliw lamang ito. No? Ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa na kung saan parang hindi ito nabibigyan ng karampatang importansya. No? But more than human affection and relationships, let us think about the love of God. No? Kaya nga napakaangkop po yung buong pagpapahayag nito ay matatagpuan po sa isang talinhaga ng ating Panginoong Hesus, no? The prodigal son, no? And as always sa maraming beses po pagka naunawaan mo po ang talinhaga pong ito ng ating Panginoong Hesus, ay totoo lang hindi dapat yun ang pamagat ng talinhaga eh. The reality is wala namang mga pamagat yan. Ang mga pamagat na makikita mo po sa Biblia, yung mga header po, bawat paragraph po, ay tao lang po ang may gawa. No? I would rather the prodigal son be renamed the loving father. Kasi totoo lang siya naman talaga yung main character ng story. Bagamat ang sinundan ng kwento ay yung alibughang anak, hindi siya yung punto ng kwento. Ang punto ng kwento ay yung ginawa ng ama. Ang pag-ibig na ibinigay ng ama sa kanyang hindi naman talaga karapat-dapat na anak, lalo na matapos niyang gawin ang mga karumal-dumal na bagay laban sa kanyang ama. No? That is the love of God. We see how the son wasted the love of his father, and we see how he ended up. No? At ganun po ang maaaring mangyari. At maraming beses nangyari na
no, sa buhay ng tao. Kahit tignan natin ang kasaysayan mismo ng Israel, at hindi ang mga pangako na binigay ng Diyos sa kanila, ngunit sa kaliwat kanan ay pagsuway ang kanilang iginanti. No? Ito'y mga babala, mga paalala, mga aral po na dapat po nating panghawakang mabuti upang hindi po natin maisagawa ang mga pagkakamali ng iba. No? So, tingnan po natin, una, ang pag-ibig ng Diyos. Bakit nga ba ito napakatindi, napakahalaga, at ano nga ba ang ginawa ng Diyos? Ano nga bang ibig sabihin nito? Number 1 is the magnificent love of God. No? Again, have you ever thought about how serious, how truly awesome and amazing God's love is? No? Think about love for a moment. Pag inisip mo ang pag-ibig, ano ba ang pumapasok sa iyong kalooban, no? Maybe nakabasa ka o nakapanood ka ng isang love story na napakaganda, so moving that you could really relate to it. Maybe you yourself are in a relationship of love, no? Lahat naman tayo ay nakakaranas ng pag-ibig sa iba't ibang pagkakataon. Pangunahin sa ating mga pamilya, sa ating magulang, sa ating kapatid, maybe sa iyong asawa, marahil sa iyong mga kaibigan at iba pa. Most of the time, these are the things that come to mind when we think about love. Siyempre, ang di po mawawala dyan ay yung pong punto ng romantic love. No? Usually, yun po ang focus ng sanlibutan po. But remember that even the most heartwarming, thought-provoking, or life-changing love story that we could possibly imagine is nowhere near the love that God has shown for us. Wala po talagang katulad ang pag-ibig na ito. Ano man ang maisip po natin, ano man ang malikha natin magmula sa pag-ibig na meron sa atin, kahit ang kapabilidad na umibig, ay tandaan po natin, galing po sa Kanya na unang nagmahal sa atin. Ang sabi po ng unang Juan, Kabanata 4, talatang 11, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. The love that we know is only the reflection of the love of God. No? More than that, it is God who continually demonstrates His love towards all people. Sabi naman po sa verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. No? This is the love of God. No? Not only a love of intention, a love of affection, but a love with action. Yan po ang madalas kulang sa nakikita po natin sa mundo. Payagan yung gamitin ko po yung salitang mababaw, puro kilig sa sanlibutan. Puro ganon ang pag-ibig sa sanlibutan. But when it really matters, when it matters the most, hindi mo naman ito maasahan. Kasi ang kilig, hindi naman po yan lagi eh. Hindi naman po yan permanent kasi. No? It's just that it's that giddy feeling that you get inside na parang kinikiliti ka o parang kumikilabot sa'yo. No? But that's it. Because of physical things, because of material things, because of temporary things. No? Pero sa Diyos, pinakita ng Diyos na higit ito sa emosyon, higit ito sa pakiramdam, ito ay isang desisyon. At desisyon na umaabot po sa pagkilos at paggawa. Kaya nga ang isang talata sa Biblia na nagsusuma total ng napakagandang pag-ibig ng Diyos ay kilalang-kilala natin sa aklat ng Juan 3:16. At ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamagandang mensahe ng pag-ibig. Sa balat ng lupa, wala pong tatalo po dyan. Hindi ito komplikado, wala pong masyadong pasikot-sikot po dito. No? Minsan ang tao lamang po ang may gusto ng pagkukumplika ng maraming bagay. No? Ito po ay simple, ito po ay payak, ito po ay wala pong kalituhang dinadala. At ito po ang pinapahiwatig ng salita ng Diyos ukol sa pag-ibig ng Diyos. Ilang mga bagay po galing po dito. Letter A, God's love is personal. No? Makikita po natin na it is God, again, who is the author, who started everything good in our life. Because God is a person, siya po ay person po, He is a being, He is with thought, with affection, with feeling and emotion. The love that God showed us is a love that is personal, no? Hindi po nanatiling malayo ang Diyos sa atin, no? The verse begins with God. It did not begin with man, it did not begin with the world, no? Love began because of who God is, no? At alam natin ito dahil sa kanyang ginawa. Again, ang Diyos po ay hindi po umupo sa malayo, tumayo sa malayo at pinagmasdan ang kanyang mga nilikha. He was and always is actively involved with His creation. No? He actively works and moves in this world, even in our time today, even until the end of time. No? Tignan ang Biblia at makita magmula lumang tipan, God has involved Himself personally with the lives of His chosen people. Magmula sa mga lingkod na nagsimula sa isa o iilan lamang hanggang sa dumating ang pinili niyang bayan, ang bansang Israel, hanggang sa bagong tipan na matapos ang lahat ay nandito po ang kanyang mga hinirang, no? At ang mga tumatayong katawan ng kanyang anak na si Kristo. God involves Himself, for His love is a personal love. He wants a proper and right relationship with His people, even if they have done so many things that displeased Him. No? Ang context sa likod ng mga salitang ito, ay sino ba ang tumatanggap ng pag-ibig na ito? Tayo. Dito binanggit mamaya ang mundo. Ano ba ang mundo sa harapan ng Diyos? Marumi at masama at karapat-dapat parusahan. No? Kaya ang sumunod po, letter B, is that God's love is unconditional. No? Ngayon kailangan po nating linawin po ito. Mapapansin po natin ito sa mga salita na He loved the world, those who believe in Him. No? Ano po ang punto ng pangalawang letra po? Unconditional in that sense of God did not love only the righteous. Well, kung ganun, wala pong papasa. Wala pong makakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. No? Or hindi naman din sinabi ng talata na minahal lamang ng Diyos ang isang lahi. No? O minahal lamang ng Diyos ang mga mayayaman at kilala. Sinasabi ng salita, minahal ng Diyos ang sanlibutan. No? That God should even love the world only heightens the mystery of this love. No? Bakit niya gagawin ang bagay na ito? Kahit tayo natututunan natin bilang mga tao, no? Dahil ito lang din ang minana po natin sa mga nauna sa atin, ano ang naririnig o natututunan natin? Mahalin mo ang kaibig-ibig. No? Mahalin mo yung karapat-dapat mahalin. And in certain contexts, maybe that can be true, that should be true. No? Ba't mo pag-aaksayahan ng pagod, ng emosyon, ng anumang bagay ang mga taong hindi naman kaibig-ibig talaga? But again, pag binaliktad mo po yun, binalik mo dito sa kontekstong ito, tayo yun. Tayo po ang mga hindi kaibig-ibig, tayo po ang mga masasama sa harapan po ng
Diyos. No? Again, hindi po mahirap kilalanin ang pag-ibig na ito. Siguro wala pong wala pong hirap kung atin pong iisipin ang isang mundo, no? Malinis, fresh na fresh, galing po sa paggawa ng kamay ng lumikha at hindi po naapektuhan ng anumang uri ng kasamaan. Kung titignan natin ang mundo na malinis, mabuti at puro at dalisay, hindi ito mahirap ibigin. Sasabihin siguro nga natin, ay karapat-dapat naman talagang ibigin ang ganong klaseng mundo. Pero hindi po ganoon ang mundo. Ang mundo po natin ay pariwara. Ang mundo natin ay patuloy na nire-reject ang lumikha sa Kanya. Hindi lang nireject, kundi kinamuhian pa siya at ang kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. Yan ang mundo na minahal ng Diyos. Kaya't ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakabase sa anumang kondisyon lamang po natin. Kasi kung ganun lang, wala po sa ating makakatanggap ng anumang pagmamahal galing sa Kanya. It is not because of us, not because of anything that we have done, not because of our behavior or our attitude towards Him, but it is because of His decision. Ito ay sa Kanyang sariling malayang pagpili at pagsasagawa ng Kanyang kalooban kung bakit ito nangyari. No? Unconditional love because the love of God is not limited to a select few. Hindi lamang ito para sa kanila na pinanganak na tama ang kulay ng balat o di kaya tama ang lugar ng kapanganakan. No? Hindi din po ito naging mahirap para atin pong makamtan. Hindi lamang ito para sa mga nakapag-aral o matatalino, para sa kanila na mga mayayaman, para sa kanila na nasa kapangyarihan. The love of God is made accessible for whoever believes in Him. In that sense, meron pa rin kondisyon. Kailangan mong kumilala sa Kanya. Pero kung ang tanong mo ay sino ang pwedeng kumilala, ang sagot po doon ay napakasimple lamang, kahit sino. Wala pong pagtatangi sa kung sino ang maaring makaranas at makalasap ng pag-ibig ng atin pong Panginoon. Again, the highlight of these words show our condition, that we are unworthy and undeserving of this kind of love. No? Ang sumunod naman po dito, letter C, is that God's love is sacrificial. No? At makikita po natin yan sa salitang Kanyang ibinigay. No? Ibinigay niya. No? Dahil yun po ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi pagtingin sa kung ano ang nakukuha, kundi ano ang kaya mong ibigay para sa iba. No? How did God love us? Paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig? He loved us by giving, by serving, by sacrificing. This is the nature of true love. No? Some people or many people in the world love others because of what others can do for them. No? Sa sanlibutan, marami pong forma o katawagan po yan. Ano? Sometimes it's called, symbiotic relationship. No? Sabi nga ng marami, dapat po sa isang relasyon meron pong give and take. And maybe again, in context, maaaring ito po ay totoo. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi po nakatuon, hindi po nakatingin ang pansin doon lang sa kanyang makukuha. Hindi katulad ng pag-ibig na umiiral sa mundo ngayon kung saan madalas ito pa ang mas mahalaga. No? Na para bang bago ko umibig, kailangan ko munang makita kung ano ba ang matatanggap ko. No? Ang Diyos ay nagbigay ng malaya. No? Dahil ang isang paalala muli dito ay ano ba ang kailangan ng Diyos sa atin? Wala po. Wala naman pong maibibigay ang sinumang tao para sa Diyos na masasabi nating ito ay kailangan ng Diyos
o ito ay karampatang kapalit ng ibinibigay ng Diyos. God does not need anything from us and of us. No? God desires something from us, yes, but He does not need anything. No? Lagi ko pong binabanggit ito sa bawat pagkakataon po kung hindi po ito ginawa ng Diyos, wala pong nawala sa Kanya. Kung hindi po pinairal ng Diyos ang Kanyang pag-ibig para po sa atin, hindi po ito magiging kabawasan sa Kanya. He would still remain as the perfect, a holy, and a righteous God. Sino ang nawalan? Tayo. Kung tayo ay hindi inibig, ni tayo po ang kawawa. No? God's love focuses on what He gave for us. No? Wala po itong wala po itong kabawasan sa atin, pero malaki po ang ibinigay ng Diyos alang-alang sa pag-ibig na ito. Because as we all have found out, and many younger people will eventually find out, ang pag-ibig sa sanlibutan ay makasarili. No? It is selfish, it is self-serving, and it cares more for what you get from a relationship than what you give to others. Lagi pong ganon sa mundo. God's love is about Him freely giving what we could never get for ourselves. Binigay niya ang bagay na hindi natin kahit kailan kayang makamtan o makuha sa ating sariling kakayahan. No? At kaakibat po nito, letter D, is that God's love is costly. No? God gave something. What did He give? He gave His only Son. No? At ito naman po ang halaga ng pag-ibig ng Diyos. Not only was He able to give, no? But He was willing to give something that was of immeasurable value. No? Bagay na hindi po kayang sukatin ang halaga. No? Dahil lagi nating ikukumpara po sa mundo, at ito'y nakikita at na-apply po natin kahit sa sanlibutan, kahit sa dito po sa lupa. No? Madali pong magbigay kapag ikaw ay sagana. That's normal. No? People can always give because of their abundance. Pero nasusukat ang tunay na pagbibigay. That's the way it really is. When you give out of your poverty. Naalala po natin yung pong observation ng Panginoon sa loob ng templo. Hindi ko na po sinulat yung verse. Yung observation sa loob ng templo ng ating Panginoong Jesus ang naunang naghulog sa offering box ay isang mayaman or may kaya. Marami siyang inilagay na pera. No? At yun din ang naging observation o naging salita ng ating Panginoon nang matapos yung marangya ay lumapit ang isang mahirap na ibinigay ang ilang barya. At anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, ibinigay nung mahirap, mas malaki ang binigay ng mahirap. Not literally, but essentially, true. Dahil ang binigay ng mahirap ay lahat ng meron siya. No? Habang ang mayaman, mas marami man literal ang kanyang binigay, ay nagbigay lang naman dahil sa may sobra siya. No? And that is real, that is true. No? While the Father, our God, is the abundant Father, the God who can provide everything, ibinigay niya ang pinaka-espesyal sa lahat. Inihandog niya ang kanyang anak, the second person in the Trinity, the Son. The Father, the Son, including the Holy Spirit, was and is in the perfect relationship. They had fellowship with one another in perfect harmony and in unison. They are co-equal and co-eternal. No? Pare-parehas at pantay-pantay po ang Godhead ng Trinity. Perfect, wanting in nothing, lacking nothing.
But for the sake of creation, no, para sa atin na tinalikuran naman ang Diyos at nireject ang manlilikha, God was willing to give something of value and importance for us undeserving. The cost of love is immense. It required the death of His Son, Jesus Christ. It required Jesus to take on the form of a servant. Kailangan pa niyang magkatawang tao. No? At sa ginawang ito ng ating Panginoong Jesus, there was both humility and humiliation. No? Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating kapakanan. He willingly gave up His life just so we could have a chance at life. No? Maraming tao do something costly when they have nothing to lose. Jesus Christ had everything to lose. His glory, His exalted position, even His life, just for our sake. Kaya itong letter D po ang magandang paalala po, no? Or ang magandang karugtong lagi ng aral o ng salita ukol sa Ebanghelyo ni Kristo kapag sinasabi nating ito ay libre o di kaya mas angkop na gamitin ay yung salitang kaloob. Ito ay regalo. Dahil lagi po nating pinapaalala na ang regalo po ay libre doon para sa tumatanggap nito. Pero ang regalo po ay may kabayaran para doon sa nagbibigay nito. Libre po natin itong tinanggap. Libre, hindi po ibig sabihin ng libre ay wala pong halaga. Diba? Kasi minsan sa sanlibutan ganun eh. Bakit libre yan? Ay, mura lang kasi. Ay, pipitsugin lang kasi. Kaya libre na lang. No? Just because something is free doesn't mean it has no value. No? Libre sa tumanggap, malaki ang ibinayad ng nagbigay sa atin. Ito ang halaga ng ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagdurusa. No? Lahat ng ito, again, para sa mga taong hindi karapat-dapat. At panghuli, letter E, God's love is beneficial. Because those who believe would not perish but have everlasting life. No? Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sa pamamagitan lamang nito kung bakit natin kayang tanggapin ang kanyang offer ng salvation. It is an offer, hindi po siya automatic. Yun din po ang isang maliit na detalye po na dapat pong pansinin. Ito ay alok. No? Hindi po ito matik na po agad at wala ka na pong kailangan gawin. Anong dapat gawin pag inaalok? Anong pwedeng gawin pag inaalok? Dalawang bagay lang naman po atang pwedeng gawin pag inaalok ka ng anumang bagay. Pwede mo itong tanggapin o pwede mo itong tanggihan. Yan ang alok. Pero para man lang tayo ay abutin ng alok ng kaligtasan, kailangan mangyari ang lahat ng mga ito. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po basyo. Hindi po siya maganda sa panlabas lang, pero pag binuksan mo ay wala naman pala. Hindi po ganun ang kanyang pag-ibig. Ang benepisyo ng pag-ibig na ito ay totoo at nararamdaman. No? Saan ka pa ba makakakita ng ganitong klase ng pag-ibig? Pag-ibig na kayang ihandog ang sariling buhay, alang-alang sa iba. Hindi lang sa ibang tao, kundi para sa isang masamang tao pa. No? Kaya nga sinabi kahit ni Jesus na mahirap gawin ito ng sino mang tao. Para nga sa mabuting tao, mahirap gawin ito eh. Para pa kaya sa masama. No? Ito'y ihambing mo sa pag-ibig ng mundo. Sasabihin sa iyong mahal kita, ngunit hindi naman makita sa mga gawa. No? Kapag sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, He truly means it and shows us what His love has done for us. Ramdam mo ang bunga nito. Kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka na magiging kaaway ng Diyos. Hindi mananatili ang galit ng Diyos sa iyo. Hindi ka na ngayon malayo sa Kanya, kundi tatawagin ka na niyang
kaibigan, at anak. Sa bawat isang kumikilala at sumasampalataya sa Kanya. Ang ginawa ng Diyos at ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay huwag dapat maliitin. Hindi dapat ito kaligtaan, kalimutan, o dapat o tratuhin ng may kapabayaan sa kahit anuman pong oras. No? It is the action and intervention of God in humanity. At ito lamang po, paalala, ito lamang po ang tanging paraan para tayo ay maligtas. No? Kaya ang sumunod na bahagi po na mas lalong mahalaga is our response. Ano ang dapat nating maging tugon? Number 2, no? Our response to the love of God. No? The love of God is the greatest act of compassion and grace showed to us by God, so we should respond to it immediately and appropriately. No? Dahil maraming beses nakita na po natin sa mundo, sa buhay po natin, kung paanong ang mga mabubuti at magagandang bagay ay nababaliwala, nasasayang, dahil hindi po naging tama, hindi po naging mabilis ang pagtugon. Bagamat ibinuhos ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, ano ang dapat natin ngayong gawin? Hayaan na lang ba natin ito? Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ito. No? Will we acknowledge it with great importance? Will we allow ourselves to be changed by the Spirit? Or will we just neglect it? No? Kaya't may mga ilang exhortation po ang mga apostol sa kanilang mga liham. Una, kay Pedro. No? Unang Pedro, Kabanata 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. At ang sabi naman po ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanata 5:1-2, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. No? Ilang bagay po sa ating pong pagtugon. Una sa lahat, ang pinakamahalaga, letter A, is to come to Jesus Christ in faith. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang po napakagandang kwento na dapat nating pakinggan at unawain sa malayo. No? Okay, mahal pala ako ng Diyos. Ganda nun, ang buti nun Thank you. No. Dahil marami po, alam natin to, marami po ang nakarinig na sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, pero marami pa rin ay kontento na marinig lamang ang patungkol kay Kristo at ang kanyang ginawa. At wala nang iba. Kontento na sila na marinig na mahal sila ng Diyos. But without responding to the love of God properly, it will remain dormant and ineffective in our life. No? Dapat may mangyari, dapat meron pong gawin para ang pag-ibig na ito ng Diyos ay hindi po maaksaya at mabali-wala. Mismo ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi ang kaseryosohan ukol sa tamang pagtugon sa mga katotohanan ng kanyang sinasabi. Sabi po sa Juan 3:36 po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Malaki po ang pagkakaiba sa dalawa, ang ligtas at ang nananatili sa kaparusahan. No? At ang linya sa pagitan po nila ay maliwanag, malinaw, at kitang-kita. Pero marahil kahit meron dito sa atin, hindi alam kung saan sila nakatayo, saang bahagi sila ng linya nakatayo. Doon ba sa banda ng kaligtasan o doon sa kabilang banda ng kaparusahan? Kailangan makasigurado ka. Siguraduhin mo sa iyong sarili saan ka ba nakatayo sa oras na ito. No? Baka iniisip mo lang,
No? Baka naman puro akala lang ang iyong pinanghahawakan. Akala mo, nandun ka nakatayo sa isa, ngunit nandun ka pala sa kabila. Concerning eternal life, this should not be left to chance. No? Ito yung isang pagkakataon na huwag mong sasabihing bahala na. No? Bahala na, okay lang. Hindi po. No? We should be exceedingly confident and sure of our standing before God. Ang paalala, sila na mga sumampalataya kay Kristo ay nagbubunga sa kanilang buhay. Ang bunga na ito, ang napakahalagang bunga ng pagsunod. No? Sabi po ito sa unang Juan, Kabanata 2, 1-6. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ito ang pananampalataya, hindi lamang po isang salita, hindi lamang po isang affirmation, hindi lamang po isang kapahayagan. Although bahagi nito ay isang kapahayagan, ngunit ang kapahayagang ito ay nagbubunga ng mas marami pa pong ibang bagay. Nagbubunga ito ng pagsunod, namumunga ito ng isang buhay na matuwid at kasiyasiya sa harap ng Diyos. Namumunga ito ng isang buhay na kaaya-aya. No? Kapuri-puri sa Diyos at sa harap ng mga tao. No? Kaya't yun po ang pinakamahalaga. What should we do when faced with the love of God? We should respond by coming to Jesus Christ in real faith. Hindi po isang mababaw na pagtanggap, hindi po isang mababaw na pangunawa, kundi isang totoong pamumuhay na magbabago talaga ng ating pong isip, ng ating diwa, ng ating ding mga gawa. Kasi ang kasunod po nito, letter B, is to avoid the unfruitful works of darkness. No? Kapag pinagpatuloy po natin ang sinabi ni Apostol Pablo, ito ang kanyang mga sunod na mga habilin. No? After ng verse 1 and 2 sa Ephesians 5, sabi naman po niya sa verse 3-7, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. No? Avoid all kinds of sin. Again, hindi po ito isang kumpletong listahan ng kasalanan na dapat pong iwasan, ngunit pinapahiwatig nito ang ilang mga issue na malamang ay tumutugon doon sa pangangailangan ng iglesia ang kanyang sinusulatan. Pangunahin sa kanyang mga isinulat ay immoralidad, anumang uri ng kalaswaan, kahalayan, at pati na rin po kasakiman. Sabi niya, hindi po ito nararapat at hindi man lamang dapat itong mabanggit patungkol sa mga hinirang ng Diyos. We can see these things easily as improper and unbecoming
for children of God. No? Pero ang punto na una ko pong nabanggit kanina, ang punto ay ang salitang kapabayaan. No? Kahit na alam natin ang mga bagay na ito, kahit na nauunawaan natin na hindi dapat gawin ang mga bagay na ito, kapag ang isang tao ay naging pabaya, doon na po nagkakaroon ng malaking problema. No? When we become careless, sin can creep in. Maaari itong pumasok, no? Para po yung mga, alam niyo yung mga peste sa atin pong mga bahay ngayon. Mga insekto, kahit ang daga. Ang gagaling po nila, hindi po ba? Kaya pong sumuot sa kahit napakaliit na butas. Iisipin mo na dapat siguro ang butas na papasukan nila, ganyan yung kita, visible sa mata, hindi po. Minsan napakaliit, napakanipis na suotan lamang ay pasok na po nila. Ganon po ang kasalanan kung minsan. No? Ang kasalanan kapag kahayagan ay mabilis pong iwasan, mabilis pong layuan . Kasi makikita mo, malayo pa lang paparating na, makakailag ka na po. Pero hindi laging ganon. Hindi lahat ng kasalanan ay ganon. Ang atake ng kasalanan ay hindi pare-parehas. At kung minsan para itong umuunti-unti, para po itong gumagapang. Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, magugulat ka na lang ay nandyan na pala. No? Isa sa mga naalala ko pong kwento sa salita po ng Diyos ay galing po sa Lumang Tipan, na sa isang lingkod ng Diyos, sana naging mabuting lingkod ng Diyos, ngunit hindi, na ang pangalan ay si Samson. No? Naalala niyo po siya? Notorious po siya bilang isa sa mga hukom ng Lumang Tipan. Yung panahon po ng mga hukom, kung hindi niyo po alam, ito po yung panahon kung saan kailangan may mamuno o manguna sa Israel pero wala pa pong naitatalagang hari. Sa katunayan, wala naman po talagang balak ang Diyos talaga na maglagay ng hari kasi siya yung tumatayong hari sa bansang Israel. Ngunit sa katigasan o kakulitan ng mga tao ay tinalaga niya. No? Ibinigay ng mga tao si Saul at yun yung naging hari. Mahabang kwento na po yun. Ibang kwento na po yun. Pero bago dumating ang panahon ng mga hari, meron pong mga tinatawag na hukom, judges, kung saan sila po ang namamahala, sila po ang nangunguna bilang mga leader ng bayan. At isa na po dito, notoriously, kilala ay si Samson. No? Kilala siya dahil sa kanyang kakaibang lakas, physical na lakas po, pero kilala din po siya sa negatibong bagay dahil po sa kanyang mga bad life decision. No? Yun na lang po ang pwede nating summary sa kanyang buhay po. Natapos nagwakas ang mga maling desisyon po niya sa kanyang pakikipagrelasyon sa isang Pilistinong babae na ang pangalan ay Delilah. No? Si Samson ay tunay na malakas, higit na malakas siguro kahit sa sino man pong ibang na-record sa buong mundo, I would say. No? Kasi ang lakas po niya ay hindi lamang po galing sa kanyang pisikal na katawan, ang lakas po niya higit sa lahat ay nanggagaling po sa kapangyarihan ng Diyos. No? Pero sa panahong ito, kung saan ang mga Philistines ay kinakalaban at kinakaaway ang bayan ng Diyos, ginagamit nila ang iba't ibang paraan para malaman ang kahinaan ni Samson. At isa sa mga kahinaan ni Samson ay babae. At yun ang ginamit po nila laban sa kanya. Si Delilah naman ay paulit-ulit na tinatanong si Samson, saan ba nanggagaling ang iyong lakas? At nung una, tinatanggihan ni Samson, pinapaikot lang niya ng iba't ibang kwento. Pero hanggang sa dulo, kung saan nagsawa siya at nainis na po siguro siya, nabingin na rin po siguro siya sa pangungulit ng babae, ay sinabi niya ang katotohanan. At sa oras na iyon, ay iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. At with it, his immense strength. No? Hindi po technically hindi po nanggagaling sa buhok ni Samson ang kanyang lakas. Yun ang nagsisimbolo ng kanyang panata sa Diyos. Kaya't nung yun ang kahuli-huling nilabag ni Samson, ang panata niya sa Diyos. At doon iniwan siya ng Espiritu ng Diyos.
Matapos mangyari yon, hinuli siya ng mga Pilistino, dinukot ang kanyang mga mata, nilagay siya sa kung saan nilalagay ang mga hayop, at ginawa siyang katatawanan siya, pati na rin ang kanyang Diyos. No? At yun po ang punto kung minsan sa usapin ng kasalanan. Sin does not bear fruit usually overnight. Hindi po palagi. Siguro may mga kasalanan na mabibilis pero hindi lahat, hindi marami. No? At ang tukso ay laging nasa kabilang dako lamang. Lagi kang minamanman at sinusundan ng tukso. Sa likod ng pintuan, sa kabilang kanto, naghihintay sa iyo sa bahay o kahit sa opisina, lagi itong nariyan. Kasi tayo ang tukso. Dahil tayo ay nasa laman pa rin hanggat nandito po tayo sa lupa. Si Samson, isang kwento, isang mahalagang aral ukol sa kapabayaan at yung sinayang niyang opportunity, sinayang niyang paglilingkod sana para sa Panginoon. Dinagdag ni Apostol Pablo sa ilang mga talata pa, talatang 11 hanggang 12, ang mga salitang ito, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. No? Marami pong bagay ang dapat pong iwasan, marami pong bagay ang dapat pong ingatan. Dahil tayo ay nilinis na ng Diyos. Ngunit tayo ay nandito pa rin po sa kalagitnaan ng isang maruming mundo. No? Hindi naman po ito imposible. Sa tulong at biyaya ng Diyos, hindi po ito imposible, pero dapat pong pagbantayan, dapat pong pangalagaan, dapat pong maging alisto. Hindi po tayo pwedeng mahinga, no? Hindi po tayo pwedeng huminto sa atin pong mga buhay bilang mga sumasampalataya sa Diyos. Hindi ginawa ng Diyos ang sakripisyong ito. Hindi niya pinadala ang kanyang bugtong na anak para lang tayo ay bumalik at tumalikod, pabalik sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. No? These are the things that destroy our relationship with God. Anong hirap na ginawa ng Diyos, anong hirap ang dinanas ng Panginoon para lang matupad ang lahat ng ito, huwag po nating sayangin. Kaya ang panghuli po, letter C, is to walk as children of light. No? Pinupuntuhan ni Apostol Pablo sa Kabanatang 5 ang pagiging anak ng Diyos natin. No? At yun din po ang kanyang inulit sa talatang 8 hanggang 10. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa, parang naputol, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. No? Dati tayong nasa kadiliman at ito ay totoo. Lahat tayo ay nasa kasamaan, gumagawa ng kasamaan sa harap ng Diyos nang tayo ay kanyang tawagin. Nang tinawag niya tayo, inilagay niya tayo sa panibagong posisyon. Inilipat niya tayo magmula sa kadiliman, dinala tayo sa kanyang dako kung saan may liwanag. Sa liwanag, wala pong kadiliman. No? It's very simple, basic terminology na ginagamit po dito ni Apostol Pablo. Napakadali pong unawain. Hindi po pwedeng maghalo ang dalawa. Hindi pwedeng nasa liwanag ka at ang ginagawa mo ay para sa kadiliman and vice versa. No? For those who are in the light, you should be found doing what is good and right and true. The very nature and attributes that define who God is. Yun kasi ang Diyos eh. He is good and right and true. We are to do what is pleasing to the Lord. No? Ano ang mga bagay na kalugod-lugod para sa Diyos? Ayan na po, hawak na po natin ang kanyang salita. Sabi po ng awit 119:105, ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking
dadaanan. Nandiyan na naman po yung salitang liwanag. No? Ang salita ng Diyos ang liwanag natin sa madilim na mundong ito. Kaya natin ito binabasa, inaaral, binubulay, at higit sa lahat ay ipinapamuhay ito. Sabi po sa unang Tesalonica, kabanatang 4, 7 hanggang 8, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuruang ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Ito ang dapat nating pagtugon sa pag-ibig na kamangha-mangha na galing po sa Diyos. Dapat natin itong seryosohin. No? We ought to act accordingly to what He has given us, to what He has shown us. Ang mga sulat ni Apostol Pablo ang siyang maging paalala sa atin. Huwag natin aksayahin, huwag nating pabayaan ang ipinakitang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Dagdag pa po ni Apostol Pablo sa verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalain ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. No? Our time is limited, our energy is limited. Our service for God should be sure, should be true, should be made now. Hindi na po ito dapat patagalin pa. No? Para po sa ating pagtatapos mga kapatid, what should we do when we are confronted about the truth of the love of God? How should we personally take this demonstration of love? No? Nararamdaman mo ba ang mainit at kasayasayang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Ito ba'y tinanggap mo ng personal? O baka naman tinitignan mo lang ito at hinahangaan galing sa malayo? Huwag naman po sana. No? Ang sagot ay matatagpuan sa napagandang sinabi ng apostol sa aklat po ng Galatia, kabanata 2:20. Ang sabi niya, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Dapat yan po ang tugon po natin. Mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ito ang mensahe para po sa atin ngayong umaga. Unawain natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, pero higit sa lahat ay tugunan natin ito ng nararapat. Lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos sa liwanag, no? At mamuhay tayo ng kasiyasiya sa harapan ng Panginoon. Ibalik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Sa ating pong pagtatapos, inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, nawa napakinggan ng bawat isa ang napakaganda at napakahalagang mensahe ukol sa inyong pag-ibig na ipinakita para sa amin. Sa inyong pagmamahal ay inihandog nyo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Inihandog niya ang kanyang sariling buhay, alang-alang para po sa amin ng mga hindi naman karapat-dapat. Sana'y unawain namin itong mabuti, Panginoon. Gawin namin itong personal para sa aming mga sarili. Huwag namin itong tignan lamang galing sa malayo. Huwag namin itong hangaan lamang o kilalanin lamang sa aming isip o sa mga salita, kundi talagang manuot ito sa aming mga puso at kalooban at magbunga ito ng isang pananampalatayang humahantong sa kaligtasan. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap kayo sa aming mga puso, sa aming mga kalooban, kahit sa mga darating pang mga oras at panahon.
Lagi naming tandaan na hindi lamang ang pagtanggap ng pag-ibig nyo ang mahalaga, kundi ano din ang bunga nito sa aming mga buhay. Gaya ng aming napakinggan, iwasan na namin ang kadiliman at mamuhay na kami sa kaliwanagan. Yan ang nararapat at mabuti para sa mga pinili ninyong mga hinirang. Patuloy, Panginoong Diyos, na magdulot kami ng kapurihan at karangalan sa inyong pangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. At kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang mapapurihan sa lahat ng oras. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at ang lahat ng aming mga pasasalamat. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan at ang lahat ng iniibig ng Diyos sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.